Okay, si Pebbles Cunanan, siguro okay, mahalaga rin kasi merong isang taong tumindig. Napakita naman niya na sila'y magkakasama. Parang hindi naman siya outsider, di ba? Pero sabi ko nga, ito naman na ilahad ni Pebbles Cunanan, matagal na 'tong nakita, di ba? Kumbaga siguro nadagdagan lang yung view ng mga tao na may kinalaman si Atty. Harry Roque sa fake pulveron video. Kasi katulad sinabi natin, marami itong si Atty. Harry Roque interview. Merong interview sa politiko na sinasabi niya na itong pulveron video na to lalabas to by June. So, nandun na yung plano eh. Nandun na yung plano. At the same time, sinabi niya rin sa kanyang live stream na nagpapasalamat siya kay Maharlika na dahil kay Maharlika natupad o na ipalabas. Kumbaga naging made into reality itong pulveron video na ito at naipalabas nila. At sinasabi niya na authenticate ito. Napa-authenticate ito ni Maharlika. So, where's that authentication? So, tingin ko, pandagdag talaga si Pebbles, Cunanan, pero yung mga sinabi niya, matagal na yan na-analisa, matagal na yung kumbaga nakita ng taong bayan. Kung ano ba talaga yung ginawa ni Atty. Harry Roque patungkol dyan sa video na yan. Ako, depende kung paano sinabi ito. Paano sinabi? Marami kasing vloggers talaga, fake news peddlers, na lagi nila sinasabi na, katulad sinasabi ni Atty. Harry Roque, hindi lang patanong kasi yung sinasabi nila Atty. Harry Roque sa kanibang mga vloggers. Talagang sinasabi nilang gumagamit ang Pangulo. Kahit walang ebidensya. Tapos, sila yung gumawa ng kwento, sila yung gumawa ng theory na gumagamit ang Pangulo. Nung wala silang mapakita na ebidensya, hahamunin nila ngayon yung Pangulo na magpa-hair follicle test ka. Ikaw ang gumawa ng kwento, ikaw dapat ang magpatunay. Bakit ngayon yung ginawan mo ng kwento na negatibo, siya yung magpapatunay na hindi niya ginagawa? Di ba? Ikaw, obligasyon mo yan. Ikaw nagsabi sa taong bayan, sa mga viewers mo, na gumagamit to eh. Para nung hindi mo mapatunayan, tapos nakita pa na fake yung kanyang pulveron video, kumbaga wala ng credibility yung sinasabi nila, hahamunin mo, magpa-hair follicle test ka. Kung hindi ka magpa-hair follicle test, totoo to. Saan ba nangyari? Saan nagkaroon ng ganung klaseng logic na kapag hindi sumunod sa utos mo, totoo na yung sinasabi mo. And, tandaan natin, mismo dati si Atty. Harry Roque, ito si dating Pangulong Duterte, umamin na gumagamit siya ng opioids. Di ba? Fentanyl. Hindi lang niya sinabing use. Sinabi niyang abuse. Meron niyang article, inamin niya yan. Okay, teka lang, iniisip ko pa. Kasi pag nag-meeting naman yung mga cabinet members patungkol dito, hindi kasama si Pangulo eh. So hindi ko makita ang expression niya. Tingin ko pag sinabi mo pangalang Manang, ngingiti siya. Pag kasi nababanggit yung pangalang Manang patungkol dito, hindi siya kumikibo, ngumingiti lang. Ayun, yun siya, ngumingiti lang. Kasi Manang niya yun eh. Ngiti na parang, ano bang ngiti? Teka lang parang, ayoko sabing disappointment, pero parang nagtataka siya ba't ganun. Diba? Nagtataka siya ba't ganun. Ganun ngiti. Parang hirap i-describe ba? Parang ngiti na lang na parang hayaan mo na. Parang ganun yung dating, hayaan mo na. Sabi nga natin, noong pa man, ang Pangulo ay hindi siya pikon. Kung ano man ang lumalabas sa kanya, pero dapat lang niya siyempre na sabihin kung anong totoo. Pinag-examine ng Pangulo ito. At pati nga dito sa, yung sinasabing Dayu, isang Indian-based na company kung saan nag-check. Ito ay, kumbaga third party to, hindi ito parte ng bansa natin. At sinabi nga na ang pulveron video na ito ay AI generated at maraming manipulation na ginawa. Wala tayong nabalitaan kinilos si Pangulong Marcos eh. So ang ginawa lang talaga dito is para ipakita sa tao na fake yan. Tingin ko hindi naman naapektuhan ng Pangulo sa ganyan mga klaseng mga fake news dahil alam niya naman, kilala naman niya yung sarili niya kung anong totoo at hindi. At sabi nga natin bago lang ito lumabas, pero tingin ko hindi pa rin matitinag ang Pangulo dahil alam niya na fake news yun. Na fake yung pulveron video na yon. Hindi na to lingid sa kaalaman ng karamihan. Nakasama si Atty. Harry Roque. Involved siya dito sa pagpapalabas ng fake na pulveron video na ito. Depende na kasi sa Pangulo kasi ang subject matter niyan ay ang Pangulo. So kung hindi naman niya sasabihin siya ay nadanyos, at hindi naman niya sabihin na feeling niya ay namalign siya dahil napatunayan naman niya hindi totoo, depende pa rin kay Pangulo yan kung anong move or any action ang gagawin niya. Kung ako lang ang masusunod dito, talagang pasasampahan ko ng kaso itong mga taong ito. Kasi kung napanood mo yung video nito kung papaano na mayagpag si Atty. Harry Roque at sinabi niya talaga na ang nasa video ay ang Pangulong Marcos. Parang siya pa yung nag-authenticate na totoo kung sinong tao dyan ay walang iba kundi si Pangulong Marcos. Sinabi niya yan sa Vancouver, Canada, kung paano siya katapang na ito ay ipagkalat at hinimok niya pa ang lahat ng mga kaanib nila, mga kaalyado nila, na ipakalat ito dahil mabilis daw ito mati-take down. So with that, ang talaga for me, ang pakiramdam ko para galitin ang tao, ipakita sa tao na ang ating Pangulo ay walang kwenta, gumagamit ng bawal na droga. At yun naman talaga yung gusto nila, mapababa, PBBM resign.
So for me, dapat makasuhan talaga sila. Inciting to sedition, cyber libel. Pwede. Sa aking pag-aanalisa. Kung totoo yung video, di ba? Ikaw naman if you have a concrete evidence against somebody, hindi ka matatakot na ipangalandakan ito kung saan dapat ito ipakita. Kasi bakit? Sasabihin natin, ay hindi mo ko masasampahan ng cyber libel. Bakit? Because this is true, this is authentic, and I have the social and moral obligation to tell this to people. Di ba? So, ano yan Depende yan sa cyber libel. Bakit? Kasi ang subject matter dito ay isang mataas na opisyal na dapat malaman ng tao na gumagamit siya nito at hindi ito dapat nararapat kung totoo yun. So, bakit nila yan dinala sa ibang bansa? Unang-una, maybe they do not want to be answerable for inciting to sedition. Bakit? Kasi ang criminal case is jurisdictional. Kung saan ginawa. Pero hindi lang naman yan ang isang ginawa nila. Series of actions to ng inciting to sedition. Pati yung pag-vlog, pati yung pag-livestream ni Atty. Harry Roque at ng iba pang mga kaalyado, yan ang namumutawi sa kanilang bibig. Diba? Na hindi walang kwenta ang Pangulo, ganyan-ganyan. Kumbaga hindi lang yun. Kahit nasa ibang bansa ka, you can still be held liable for inciting to sedition. Basta nandiyan yung elements. Bakit? May mga ginawa rin dito sila sa Pilipinas. Yung mga maisog rally na yan, pare-pareho ang kanilang mga sinasabi. So, with that, tingin ko, hindi naman sila makakaalpas kung talagang magiging seryoso ang gobyerno tungkol dito. May seryoso yung papatula ni Pangulo ang patungkol dito. Kasi baka sabihin na naman, we're curtailing the freedom of expression. Kaya lang kasi iba siguro yung damdamin ko. Mas tolerant kasi ang Pangulo pagdating sa ganyan. Ayaw niyang sabihin na, parang, ito na, martial law. Kasi ganun yan Kapag titin mo na naman sila, sabihin na, ito na ang martial law. So, ayaw ni Pangulo ng ganyan Ang tingin ko lang dahil siguro hindi rin to sinang-ayunan ng Pangulo. Feel ko lang to. Dahil nga ayaw niyang lumaki yung issue at magtutok na lang sa pagtatrabaho. Ganun kasi yung Pangulo. Sa nakikita ko ngayon, pag nakakasama namin siya, yung mga ganitong klase na paninira sa kanya, hindi niya na talaga to pinapansin. Kasi trabaho lang talaga siya ng trabaho. Kaya lang, ako kasi, hindi ako yung Pangulo Pag nakita ko ganyan, ang utak ko kasi utak lawyer Diba pag alam kong may mali, dapat managot ang dapat managot. Dapat maipon lahat ng mga pinagsasabi ni Atty. Harry Roque at ng kanyang mga kaalyado patungkol sa PBBM resign, kung paano nilang siraan, paano nilang akitin ng tao na magalit sa pamahalaan, sa gobyerno, kay Pangulo, lalong-lalo na. So pag inipon yan, di ba, makikita mo talaga ano yung motibo. Sabi ko, hindi lang ito isang action. Kahit sabi mong ginawa mo yan sa Vancouver or sa Amerika, hindi ka makakalitas na ang dami mong pinagsasabi at yan lahat, kumbaga, lahat ng mga kaalyado nyo, yan din. Yan din ang sinisigaw. Yung mga vloggers nila, yung mga, let's say, political strategies nila, yan lahat ang sinisigaw. Paninira sa gobyerno. So with that, dapat pag naipon yan, araling mabuti, at pag nakita talaga ako kasi, feeling ko ako may nakita ako Kaya siya, depende yan sa DOJ kung paano babasahin ang lahat ng mga ebidensya to. So pag may nakita yan, tingin ko dapat talaga sampahan sila ng kaso. Sabi niya sa kanyang vlog, vlog with Mahardika, na mas lalo daw feeling niya 100% na mag-grant yung kanyang application or petition for asylum dahil feeling niya, siya yung parang pinipersecute. Pero sabi ko, tingin ko naman ang Netherlands ay bukas naman ng isip at sila na mag-evaluate kung ano ba talaga naging sitwasyon ni Atty. Harry Roque dito sa Pilipinas. Siguro nga kahit hindi tayo magbigay ng mga ebidensya, sa akin lang ito hindi tayo magbigay ng ebidensya, ang gobyerno, kung pasasagutin man or iuutos na kayo ay magbigay ng response sa application ni Atty. Harry Roque. Tingin ko kapag siya ay nagbigay ng kanyang naratibo at ito ay kumbaga in-evaluate ng bansang Netherlands, baka ma-deny siya. Kasi makikita na lahat ng mga sinabi niya sa Quadcom voluntaryo nang galing sa bibig niya. Lahat. Yung sinasabi niyang, yung auntie niya na nagpamana sa kanya, yung auntie niya na nagkaroon ng contract of trust with a certain attorney Percival, yung kanyang mga paano nalipat, yung shares niya, papunta rito, umikot kasi yung shares niya pumunta rito, biglang nalipat sa kanila mag-asawa, biglang nawala sila mag-asawa, tapos nalipat na naman sa iba. With that, siya lahat ang nagboluntaryo niya sa Quadcom. Hindi yan pinilit. Siya nagsabi, dahil habang tinatanong siya, sagot siya ng sagot, sinasabi niya na ito nangyari, so sinasabi naman ni Congressman Luis Doon, nasaan yung documents? So can you bring that? Can you bring those documents? Nag-oo siya, voluntaryo yun. So, nung hindi niya na ma-produce, ayaw na niyang pumunta. Pati nung asawa niya. So, if he is really telling the truth, total lang mga dokumento hiningi sa'yo, hindi naman yung private documents. Bakit? Una, SALN. Hindi naman yung privadong dokumento Extrajudicial settlement of estate, nagpabor sa kanya, notaryado to. So, hindi siya private document. Yung mga bayad sa BIR, hindi naman to private document. So, bakit di mo kayang ibigay? So, pag daw nakita ng bansang Netherlands, teka lang, bakit mo nasasabing pinipersecute ka? Ikaw naman pala yung nagboluntaryo magsalita niya. Diba?